Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. At sa atin pong pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, hinihiling ni Jesus na siya'y mas kilalanin. Nawa sa ating pang-araw-araw na buhay, ito'y maging pamamaraan upang tayo'y mas lumalim ang pagkakilala, mas lumalim ang ating pakikiugnay sa Kanya. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami ay pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persya. Nang unang araw ng ika-6 na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Huda at anak ni Shealtiel, at sa punong saserdoteng si Josue, na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon: ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda't maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo,
ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpupuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po, mga peregrino ng pag-asa, lalo tigit ngayong pong taon ng Hubileo, muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Maiksi ang ating ibanghelyong napakinggan para sa umagang ito. At maaaring mahirap hanapin ano yung pagandang balita mula sa ebanghelyong ito. Sinasabi lamang naman ni Herodes na pinapugutan niya si Juan. Sino itong nababalitang ito? What good can we reflect on this gospel? Hanggang sa sumapit tayo sa huling mga salita ng ebanghelyo para sa araw na ito. Ano ang sabi? At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Herod took the effort
to see Jesus. Pagnilayan po natin itong mabuti. Si Herodes, gustong-gusto niyang makita si Jesus. Hindi dahil siya'y humahanga, hindi dahil siya'y naniniwala, not for anything else. He wanted to see Jesus because he've heard of so many good things. He've heard that Jesus can perform miracles. Gusto niyang makita si Jesus upang makakitang gumawa ito ng himala. Dahil maaaring para kay Herodes, si Jesus ay isang threat sa kanyang pagiging hari. Hindi dahil naniniwala siyang si Jesus ay isang propeta. Hindi dahil naniniwala siyang si Jesus ang Panginoon. Dahil si Herodes ay hangang-hanga sa kanyang sarili at nais niyang manatili doon sa kanyang katungkulan bilang hari. He does not want to step down. Kaya nga gagawin niyang lahat upang puksain at patayin ang lahat ng maaaring maging hadlang upang siya'y manatili doon sa kanyang iniingatang katungkulan. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, ito yung nagbigay daan upang si Juan Bautista'y mapugutan ng ulo. Dahil sa pangako, dahil ayaw niyang mapahiya, napugutan ng ulo si Juan. Dahil maaaring itong si Herodes na ito'y may tinatagong hiya, may tinatagong galit. Dahil itong mga taong ito, si Juan Bautista, ang ating Panginoong Yesus ay tahasang nangangaral hinggil sa pagiging immoral. At ito yung ginagawa at isinasabuhay ni Herodes. Mga minamahal kong kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili, tayo ba? Tayo ba'y may paghahanga din na makita si Jesus? Ano yung ating motibasyon upang makita at makilala si Jesus? Tulad lang ba tayo ni Herodes na gustong makita si Jesus dahil gusto nating makakita ng himala? Lumalapit ba tayo kay Jesus kapag mayroon lamang tayong kailangan? Aminin man natin o hindi, marami sa ating mga kapatid sa pananampalataya ang ganito. Pumupunta lamang sa simbahan kapag mayroong okasyon. Pagka may kasalan, may binyagan, okay, may kamag-anak nang namatay. O maaaring tulad din lang tayo ng iba na pumupunta sa simbahan kapag mayroong mga kakaibang mga gawain. Mahal na araw, sasapit ang araw ng Pasko, o kaya naman ni araw ng kanyang kaarawan. Pero paano na yung ating pang-araw-araw na pagpapalalim ng pananampalataya? Paano na yung ating panglingguhang obligasyon bilang mga Kristiyano? Kaya muli, mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, tinatawag tayo ng ating Panginoong Yesus na magkaroon ng malalim na paghahangad na siya'y makita. At hindi lamang basta makita, kundi siya'y mas makilala. Huwag nawa tayong matulad kay Herodes na gusto lamang makita si Jesus dahil gusto nating makakita ng mga himala o ng mga kahanga-hangang mga bagay. Nawa, ang ating pakikipagtagpo, ang ating pagniig kay Jesus ay magdulot upang mas lumalim ang ating pananampalataya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Kung nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sinawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos sa aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kaniroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Lawalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayun ipayang kanyang paggaling at habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Jesu, ducis memoria,
Sa Fernando, welcome po. Mag-aantay po kayo ng mas ng 8 Hindi kayo kasama sa aming pananangit bago meron pa kaming sunod na lumina para sa San Miguel Arcangel. Sila po nakipag mga kasimbahan din po kami. Ay, isa siya na schedule 8. Pastoral po kami ng simbahan namin, parokya. Sa ano po, Santo Cristo Paz. Sa Fernando. San Fernando po. Mga ano po niyan, yung sinasakupan ng parokya namin, mga barangay. Alin doon ang pari? Ayun. Nasa gitna. Pero alam, makikipag-celebrate siya ng 8 o'clock. Sila po nakipag-coordinate. Pero sa mag-antay kayo ng 8 o'clock. Pag nag-open po ng mass para sa Thanksgiving, magkano ka kaya? May kaninong chapel. Ay, ako natulog niyo. Ano yun? Nasaan ang aking bag? Ayun, Aking bag na dalaga. Meron. Meron ako. Meron kayo dito? Ano yung libre? Oho, oho. Inyo, may pamigayo. Ito pa. Bigay ninyo. Okay na. Para maka-attend mga Magandang umaga po sa ating lahat. Panyaya po, tayo sama-sama po sa pang-umagang panalangin. Tayo po ay nakatayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. at pupurihin ka ng aking bibig. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo lumapit sa ating Panginoon siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat pati ang lupa na kanyang hinirang. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo'y lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang. Na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina't sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam.
Ang aking sinabi, sila'y suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayong lahat po sa awit. Sabay kita. Pagdating ng umaga, ang lagay nating dasal, si Kristo'y dakilain sa gawang nakaatang. Sa paglipas ng gabi, sa pagdating ng araw, siya'y dakilain, siya ay papurihan. Umawit ng papuri ng may tuwa at galak, si Kristo'y dakilain ng pusong lumiliyag. Mapapawi ang takot, mundo ay liliwanag, si Kristo'y dakilain ng bayang iniligtas. Kahit lupa at dagat, maging ang kalangitan, si Kristo'y dakilain, masayang aawitan. Mula sa kalaliman hanggang kaitaasan, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Magsiupo na po. Gumising ka at tugtugin mo ang lira at alpa, at may galak na hintayin ang darating na umaga. Mahabag ka, O Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan, lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdudulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa akin di ikakait. Kasama ko yung mga leon, kapiling ko sa paghimlay. Mabangis na mga hayop na sisila sa sinuman. Parang sibat at palasoy yaong ngipin nilang taglay. Matutulis iyong dila na nimoy mga sundang. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabang tugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Nadarama ng sarili ay dusa't pagkasiphayo. Pagkat hinuhuli ako't nais nila ay masilo. Humukay ng isang bitag upang ako ay mabuslo. Ngunit sila ay nahulog sa bitag na itinayo. Nahahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawang ko, gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, ikita'y pasasalamatan. Panginoon, ika'y papupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gumising ka, tugtugin mo ang lira at alpa, at may galak na kanyang hintayin ang darating na umaga. Ang bayang ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. Mga bansa'y pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoon, at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastor sa kanyang mga tupa. Sapagkat tinubos ng Panginoon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan. Dahil sa mga pagpapala ng Panginoon, saganang trigo, bagong alak at langis, at maraming bakahan at kawan ng tupa, matutulad sila sa isang halamang dinidilig, hindi na sila muling magdadalamhati. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binat at matatanda.
Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ng pinakamainam na pagkain ang mga saserdote. Mananagana ang buong bayan dahil sa kabutihang aking ipinamamalas. Ito ang sabi ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang bayan ko'y mananagana sa mga kaloob kong biyaya, wika ng Panginoon. Dakila ang Panginoon at dapat siyang papurihan sa lungsod niyang banal. Dakila ang Panginoon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok na siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Bundog sa hilaga, nagalak ang dulot, sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman, sa loob ng muog ng banal na bayan. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat ng ito'y mamasdan. Pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay, kanyang winawasak ang naglalakihang barkong naglalayag. Sa banal na lungsod ay aming mamamasid. Ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Diyos na Panginoong makapangyarihan, siyang mag-iingat ng lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos, ika'y pinupuri ng lahat ng saan man. Sa buong daigdig, ang dakilay ikaw, at kung mamamahala ay makatarungan. Kayong taga-Siyon dapat na mag-alak, at ang buong Huda ay magdiwang na lahat. Dahilan sa Panginoon sa hatol niyang tumpak. Ang buong palibot ng Siyon lakarin, ang lahat ng tore doon ay bilangin. Ang nakapaligid na pader pansinin, mga muog nito'y iyong siyasatin. Upang sa susunod na lahi isaysay, na ang Diyos ay Diyos nating kailanman, sa buong panahon siya ay patnubay. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapanan ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dakila ang Panginoon at dapat siyang papurihan sa lungsod niyang banal. Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa sulat kay Isaías. Ito ang salita ng Panginoon. Ang aking trono ay ang kalangitan, ang iyo at itong daigdig ang aking tuntungan. Saan ka gagawa? Paano mo gagawin ang aking templo na aking tirahat pahingahang dako? Sa lahat ng bagay, ang may likhay ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod ay ang kahabag-habag at mababang loob. Sa aking salita, siya ay may takot. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Aking gagawin ang iyong kalooban. Panginoon, iyo sanang pakinggan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa papuring awit ni Zacarias. Maglingkod tayo sa Panginoon na may banal na pamumuhay at ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipin ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan.
Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal na at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maglingkod tayo sa Panginoon na may banal na pamumuhay at ililigtas na tayo sa ating mga kaaway. Pinagkalooban tayo ng Panginoong Hesukristo na isa pang bagong araw bilang tugon pasalamatan natin siya at idalangin. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Nialay mo ang iyong sarili bilang hain para sa aming kasalanan. Tanggapin mo ang aming mga gawain ngayon at sa ating kahilingan. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Dinulutan mo kami ng kasiyahan sa liwanag nitong bagong araw. Manahanawa sa aming mga puso ang kaliwanagan. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Pagkalooban kami ng lakas na maging mahinahon sa mga kapwang aming makakadaupalad ngayon, at matularan ka namin, Panginoon. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit. Para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan. Para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Para sa lahat ng mga makasalanan. Para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, pagpalain kami upang mapalapit sa iyo. Dasalin po natin na sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para napapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, sa umaga, tanghali at gabi, tinatawagan ka. Alisin sa aming mga puso ang dilim ng kasalanan at akitin kami sa liwanag ng iyong katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.